Tahimik ka. Hindi ka maingay. Hindi ka palaging nagpapapansin, hindi ka rin yung tipong pilit na nagpapatawa or naghahabol ng validation. Pero may isang bagay na hindi mo napapansin. Kapag pumasok ka sa isang lugar, may pagbabago sa energy. May mga matang tumitingin. May mga babaeng napapahinto, may curiosity, may tension, may interest na hindi nila maipaliwanag. Ito ang klase ng presence na hindi galing sa forma, hindi galing sa pera, hindi galing sa social status. Galing ito sa loob, galing ito sa mindset, galing ito sa aura ng lalaking hindi naghahabol, hindi nagmamakaawa at hindi nag-a-adjust ng sarili niya para lang matanggap ng iba. Maraming lalaki ang maingay pero walang dating. Maraming confident sa salita pero walang impact sa energy. At may mga lalaking tahimik. Pero pag naramdaman mo ang presence nila, may bigat, may gravity, may pull. Hindi dahil may ginagawa sila, kundi dahil may hindi sila ginagawa. Hindi sila needy, hindi sila reactive, hindi sila emotionally unstable. Hindi sila naghahanap ng approval. At yan mismo ang dahilan kung bakit nagiging attractive sila. Ito ang klase ng lalaki na hindi nagmamakaawa sa atensyon, pero binibigyan ng atensyon. Hindi humihingi ng respeto, pero nire-respeto. Hindi naghahabol pero hinahabol. At ang mas malalim dito, hindi nila ginagawa ito para mangakit. Natural na epekto lang ito ng inner structure nila bilang tao. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shout out sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Sa video na ito sisirain natin ang isang maling paniniwala. Yung idea na kailangan mong maging madaldal, flashy, at pabibo para maging attractive. Ipapakita ko sa iyo kung bakit ang tahimik na lalaki, kapag tama ang energy, kapag tama ang mindset, at kapag tama ang inner frame, mas nagiging malakas ang dating sa babae kaysa sa lalaking pilit na nagpapakita ng sarili. Hindi ito tungkol sa pag-arte, hindi ito tungkol sa technique lang. Ito ay tungkol sa kung sino ka kapag walang nanonood. At doon talaga nagsisimula ang tunay na dating. Tip 1. Internal frame control. Ang unang sikreto kung bakit tahimik ang isang lalaki, pero malakas ang dating ay hindi panlabas. Hindi ito body language lang. Hindi ito tono ng boses. Hindi ito forma. Hindi ito posture. Ang ugat nito ay internal frame control. Ang internal frame ay kung paano mo tinitingnan ang sarili mo at ang mundo. Ito yung mental position mo sa loob ng isip mo. Kung ikaw ba ang nag-a-adjust sa mundo, o ang mundo ang nag-a-adjust sa presensya mo. Maraming lalaki ang tahimik pero invisible. At meron ding tahimik pero dominante ang presence. Ang pinagkaiba nila ay hindi kilos, hindi galaw, hindi salita, mindset. Ang lalaking may strong internal frame ay hindi emotionally reactive. Hindi siya madaling maapektuhan ng approval o rejection. Hindi nagbabago ang self-worth niya base sa reaksyon ng babae. Hindi siya nagiging mabait bigla kapag may gusto siya. Hindi siya nagiging tahimik dahil kinakabahan. Tahimik siya dahil stable siya. Kapag kausap niya ang babae, hindi niya iniisip kung gusto ba siya nito. Hindi niya iniisip kung paano siya magpapa-impress. Hindi niya iniisip kung ano ang dapat niyang sabihin para magustuhan. Ang iniisip niya ay simple lang. Kilala ko ang sarili ko. Buo ako. Kompleto ako, hindi kita kailangan para maging buo ako. Ramdam ito ng babae kahit walang salita. Ramdam ito sa eye contact. Ramdam ito sa pacing ng galaw. Ramdam ito sa energy. Ramdam ito sa katahimikan. Ang tahimik na lalaking may weak internal frame ay tahimik dahil insecure. Ang tahimik na lalaking may strong internal frame ay tahimik dahil composed. Magkaibang tahimik yun. Ang isa takot, ang isa kalmado. Ang isa nagtatago. Ang isa steady, ang isa defensive, ang isa grounded. Kapag strong ang internal frame mo, hindi ka naghahabol ng attention, hindi ka nag-o-over-explain, hindi ka nag-a-adjust ng personality mo para lang magustuhan, hindi ka nagpe-perform, hindi ka nag-a-act, presence mo palang sapat na. Ito ang dahilan kung bakit may mga lalaking kahit hindi nagsasalita,
may authority. Kahit hindi nagbibida, may impact. Kahit hindi nagpapakitang gusto, may pull. Dahil hindi nila binibigay ang power nila sa reaksyon ng babae. Hindi sila umaasa sa validation. Hindi sila umaasa sa interest. Hindi sila umaasa sa response. Ang control ay nasa loob nila. Practical shift. Itigil mo ang pag-frame ng babae bilang goal. Itigil mo ang pag-frame ng interaction bilang audition. Itigil mo ang pag-frame ng sarili mo bilang naghahabol. I-frame mo ang sarili mo bilang buo na tao na pumipili, hindi humihingi. Nakikipag-interact, hindi nagmamakaawa. Present, hindi desperate. Kapag ganito ang frame mo, natural na babagal ang galaw mo. Liliit ang unnecessary movements. Lalalim ang boses, luluwag ang posture, lalakas ang eye contact, lalalim ang presence. Hindi dahil sinadya mo, kundi dahil stable ka sa loob. Dito nagmumula ang tahimik na lakas ng dating. Hindi ito acting, hindi ito technique, hindi ito manipulation. Ito rin psychological structure. At kapag naayos mo ang internal frame mo, kahit tumahimik ka lang sa isang sulok, may epekto ka sa paligid. Kahit hindi ka mag-effort, may energy. Kahit wala kang ginagawa, may dating. Ito ang unang pundasyon ng tahimik na lalaking malakas ang dating sa babae. Kung gusto mo, susunod na tip ay tungkol naman sa emotional self-regulation. At bakit ang lalaking hindi emotionally reactive ay nagiging natural na attractive nang hindi man lang sinusubukan. Tip 2. Emotional self-regulation at silent authority. Ang ikalawang pundasyon ng tahimik na lalaking malakas ang dating sa babae ay emotional self-regulation. Ito ang kakayahan ng isang lalaki na kontrolin ang sariling emosyon, hindi maging reactive, at hindi magpadala sa bawat trigger ng paligid. Maraming lalaki ang tahimik sa labas pero magulo sa loob. Tahimik sa bibig pero maingay ang isip. Tahimik sa galaw pero puno ng anxiety, takot, at attachment sa loob. And kahit hindi ito sinasabi, ramdam ito ng babae sa energy, ramdam sa presence, ramdam sa aura. Ang emotionally regulated na lalaki ay kabaligtaran nito. May katahimikan sa loob, may calm sa nervous system, may stability sa reaksyon. Hindi siya madaling ma-excite sa konting atensyon at hindi rin madaling madurog sa konting distance. Ang ganitong klase ng lalaki ay nagkakaroon ng tinatawag na silent authority. Hindi ito authority na galing sa lakas ng boses, sa dominance display o sa pagpapakitang alpha. Ito ay authority na galing sa control, sa restraint, sa composure. Kapag pumasok siya sa isang lugar, hindi siya ang pinakamaingay pero may bigat ang presensya. Kapag nagsalita siya, pinakikinggan. Kapag tumahimik siya, nararamdaman. May gravity ang energy niya, may weight ang presence niya. Hindi dahil may ginagawa siya, kundi dahil may hindi siya ginagawa. Hindi siya nagpe-perform, hindi siya naghahabol, hindi siya nag-over-explain, hindi siya nag-a-adjust ng sarili niya para lang tanggapin ng iba. Psychologically, ang babae ay natural na naa-attract sa lalaking emotionally regulated dahil ito ang energy ng safety at stability. Hindi adrenaline, hindi chaos, hindi drama, kundi calm, consistency, groundedness. Subconsciously, naghahanap ang babae ng lalaking kayang maging emotional anchor, lalaking hindi nagpapanik sa conflict, lalaking hindi nag-overreact sa distance, lalaking hindi nagiging clingy sa closeness, lalaking hindi nagiging manipulative sa insecurity, lalaking hindi nagiging controlling sa takot. Ito ang lalaking kayang maging calm presence sa gitna ng emotional chaos at ito mismo ang nagiging source ng attraction. Ang dominance ng ganitong lalaki ay hindi loud, tahimik, hindi flashy, subtle, hindi obvious. Pero ramdam, nasa pacing ng galaw niya, nasa lalim ng boses niya, nasa bagal ng response niya, nasa paraan ng pakikinig niya. Nasa kakayahan niyang manahimik ng hindi awkward. Nasa kakayahan niyang umalis ng walang drama. Nasa kakayahan niyang manatili ng hindi needy. Hindi siya impulsive. Hindi siya reactive. Hindi siya emotionally driven. Intentional siya, conscious, present, grounded. Practical shift nito ay simple pero malalim. Kapag may urge kang mag-react, mag-pause. Kapag may urge kang maghabol, huminto. Kapag may urge kang mag-explain, manahimik muna. Kapag may urge kang mag-seek ng validation, bumalik ka sa sarili mo. I-regulate mo ang emosyon mo bago ka kumilos. Dahil ang tunay na dating ng tahimik na lalaki ay hindi galing sa ginagawa niya sa babae. Galing ito sa kung paano niya kinokontrol ang sarili niya. At kapag na-master mo ang emotional self-regulation, hindi mo na kailangang magpakitang astig.
Hindi mo na kailangang magpakitang dominante. Hindi mo na kailangang magpakitang confident. Ramdam na lang, presence na lang, energy na lang. Doon nagsisimula ang silent authority. Tip 3. Non-validation seeking energy at psychological independence. Ang ikatlong haligi ng tahimik na lalaking malakas ang dating sa babae ay non-validation seeking energy. Ito ang estado ng isang lalaki na hindi naghahanap ng approval, hindi umaasa sa reaksyon ng babae para makaramdam ng value, at hindi binubuo ang self-worth niya mula sa external validation. Maraming lalaki ang tahimik pero internally nag-aabang ng signal. Isang ngiti, isang reply, isang reaction, isang atensyon. At kapag nakuha nila ito, umaangat ang mood. Kapag nawala, bumabagsak. Emotional dependency ang nagiging structure. At kahit hindi sila maingay, ramdam ng babae ang hunger sa validation, ramdam sa energy, ramdam sa presence, ramdam sa interaction. Ang psychologically independent na lalaki ay kabaligtaran nito. Hindi niya kailangan ng response para maging kalmado. Hindi niya kailangan ng interest para maging buo. Hindi niya kailangan ng atensyon para magkaroon ng direksyon. Kumpleto siya kahit walang external reinforcement. Ang ganitong klase ng lalaki ay may psychological independence. Ibig sabihin ang emotional state niya ay hindi nakatali sa reaksyon ng babae. Hindi siya nagiging hyper kapag sweet. Hindi siya nagiging anxious kapag distant. Hindi siya nagiging clingy kapag close. Hindi siya nagiging cold kapag cold. Stable siya sa loob, grounded, centered, self-directed. Ang focus niya ay nasa buhay niya, sa mission niya, sa direksyon niya, sa sarili niyang development. Ang babae ay hindi center ng mundo niya. Bahagi lang. Complement, hindi core. Psychologically, ito ang isa sa pinakamalakas na attraction triggers sa babae. Dahil ipinapakita nito ang isang lalaking may sariling mundo, sariling frame at sariling axis ng buhay. Ang non-validation seeking energy ay lumilikha ng natural polarity. Hindi siya available sa lahat pero hindi rin emotionally closed. Hindi siya naghahabol, pero hindi rin dismissive. Hindi siya people pleaser, pero hindi rin cold. Balanced, stable, grounded, may emotional boundaries. May psychological boundaries, may identity boundaries. Hindi siya nag-a-adjust ng values niya para magustuhan. Hindi niya binabago ang prinsipyo niya para ma-accept. Hindi niya binababa ang standards niya para lang makapasok ang isang tao sa buhay niya. At ito ang dahilan kung bakit nagiging high value ang perception sa kanya. Hindi dahil sa status, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa psychological structure, sa interaction. Mararamdaman ito sa maliliit na bagay. Hindi siya nagmamadali mag-reply. Hindi siya nagmamadali mag-commit. Hindi siya nagmamadali magbukas ng emosyon. Hindi siya nagmamadali magbigay ng access sa sarili niya. Hindi siya nagmamadali mag-adjust ng schedule niya. Hindi dahil naglalaro siya ng laro, kundi dahil may buhay siya. May priorities siya. May direction siya. May focus siya. May structure ang oras niya. At ito ang nagbibigay ng sense na hindi siya available by default. May value ang access sa kanya. Practical shift nito ay internal reframing. Itigil mo ang pagtingin sa babae bilang source ng value mo. Itigil mo ang pagtingin sa attention bilang reward. Itigil mo ang pagtingin sa interest bilang validation ng worth mo. I-frame mo ang sarili mo bilang source ng sarili mong stability, source ng sarili mong confidence, source ng sarili mong direction. Kapag ganito ang frame mo, natural na mawawala ang desperation, mawawala ang people-pleasing, mawawala ang overinvestment, mawawala ang emotional dependency, at papalit ang calm, clarity, presence, groundedness. Ang tahimik na lalaking may non-validation seeking energy ay hindi kailangang magpakitang mahalaga siya. Hindi niya kailangang ipakita na may value siya. Hindi niya kailangang i-prove ang sarili niya. Ramdam na lang, nakikita na lang, nararamdaman na lang sa energy. Dito nagmumula ang tahimik na lakas ng dating. Hindi ito attraction na galing sa performance. Hindi ito attraction na galing sa strategy. Hindi ito attraction na galing sa tricks. Ito ay attraction na galing sa psychological independence. And kapag naabot mo ang state na ito, kahit tahimik ka lang, kahit hindi ka nagpapakita, kahit hindi ka nagsasalita, may dating ka. Dahil hindi ka naghahanap ng validation, ikaw ang pinanggagalingan nito. Kung gusto mong matutunan ang ganitong klaseng tahimik na lakas ng dating, magsisimula ito sa loob mo. Hindi sa galaw, hindi sa salita, hindi sa forma, kundi sa mindset, control, at psychological structure mo bilang lalaki. Kung handa kang buuin ang sarili mo sa mas mataas na level, mag-subscribe ka sa channel na ito, i-like ang video, to i-share sa mga lalaking kailangan nito. Dito sa Cerebral Hacks,
Hindi ka tinuturuan kung paano humabol. Tinuturuan ka kung paano maging lalaking hinahabol.